Magandang gabi po mga kababayan. Sa ngayon po, eksplosibo na tayo. Yung expose natin ay patungkol po sa na-discover ko sa aking pag-research at saka may nagsiwalat din sa akin ng mga impormasyon. Patungkol ito sa napakalaking, pwede mo sabihin napakalaking istorya. Dapat siguro matandaan ninyo na hindi bumababa sa 5 floating shabu na malalaki ang natagpuan sa karagatan ng Pangasinan, Ilocos, Zambales, Bataan at Cagayan Valley. Bakit natin matatanong? Sino kaya? Ano kaya ang ibig sabihin nito? O, sabi ni Gregorio Remolta, "Hi, hello po, Idol Doc Toto. Watching from Phoenix, Arizona. Bro Chacha Barucho." Oh, may tanong. Sino kaya? May sinabi sa akin, pinakamalaking drug lord sa ngayon. Ito po siyang pinakamalaking drug lord. Ang dahilan kung bakit may natagpuan na mga floating shabu na malalaki doon sa dagat, karagatan ng Bataan, Zambales, Pangasinan, papunta sa Ilocos. At ang isang aking tip sa inyo, ito siyang sinumbog sa akin. Isa pa siyang Ilocano. Malapit po sa kay BBM. Ito po yung kailangan malaman ito ng PDEA. Pero naibigay na po sa PDEA yung mga nahuli sa nakita sa Cebu, sa nakalutang-lutang sa dagat. Pwede ko pa hula-hula ako sa inyo kung sino. Basta isang tip ko lang sa inyo, Ilocano siya. At ito po, marami siyang galamay. Hindi lang siya nag-iisa dito. May mga politiko siyang kasabwat sa Zambales, sa Bataan, sa Pangasinan, sa Ilocos. Kung hindi, yan po ang dahilan kung bakit nung lately ay napakaraming huli na shabu na lumulutang-lutang sa karagatan ng Bataan, Zambales, Pangasinan, at Ilocos. Wala na eh. Si Helen Bagyo. Natatawa ako sa mga hula mo eh. Dahil lang dati hero, sabi ni Helen Bagyo, isang mayor ba ng Pangasinan? Sabi ni Dylan Tiro, napay drug hall, may abot unsa man tong Pabatangas. Oh. Pilipinas ngayon, game na. Nako talagang. Kaya po, pag sinabi nila ang katotohanan po, maraming big time hall. Yung pinakamalaki na inumpisan ito nang nakuha sa yung Tondo sa WPD lending na building, 6 billion yun nakuha doon. 990 kilograms. Tapos, nalakihan pa yan. O, sige, gawin, bago natin. Tingnan muna natin mga nangyayari. Ito po sa in mid-2025. Pero nangyari po ito
Nung umalis na si yung dating PDEA chief, hindi ko alam kung bakit, kung monitor ba to ng dating PDEA chief, na si Moro Virgilio Lorenzo, si General Lorenzo. At ang itanong nga natin sa bagong PDEA chief na si Isagani Neres, Class 84 ng Philippine Military Academy. Kasi ito, ibig sabihin nito, General Neres, hindi ka nagtatrabaho. Kaya bakit nalulusutan ka? At may mga kasabot din itong politiko. Sabihin ko na, may politiko dyan sa Zambales. May politiko din sa Pangasinan. May politiko din sa Ilocos. So, ibig sabihin po, para nakikita ko kung sino ang presidente, kung Bisaya ang presidente, doon marami makikita sa Bisayan area. At kung Ilocano ang presidente, doon sa Norte mo lagi makikita. Ibig sabihin, magaling mag-diskarte sa PR itong mga drug lord talaga. Ang yung mastermind dito, mga kakampi niya, mga kasama pa sa flood control. Kaya po, yan po ang problema sa Pilipinas. Mababa ang sukatan ng ating ang antas ng ating moralidad. Kayang-kaya gagawin, walang hindi na nahiya. O sabihin natin walang disente. Pagka-disente na lang eh. Ang tanong ko nga dati nga sa panahon ni Duterte, doon natin nakikita sa Samar, di ba? O, sa panahon nga ni Bongbong, ang ibig mo sabihin, ano ibig sabihin? May si Duterte, may sarili siyang grupo. Pagdating kay BBM, may sarili rin siyang grupo. BBM, if you want to talk to me and to know from me, you can call me. I don't want to kulang pa ang research ko, pero halos sure na ako na ito na yun. So, kailangan po magpakitang gilas ka, Mr. Isagani Neres o General Isagani Neres. Kasi ikaw po yung mapuputukan dito. Isa-isahin natin yung mga natagpuan ha. Yung mga na-discover ito ay nagsimula noong 2025. Sa kalagitnaan ng 2025, no? January, February, mga March. March nagsimula kasi anong pa ngayon? October, January, February, March, April, May, June, 5 months. So, January, February, March, April. So, mga May. Mga medyo kasi 5 months kalahati. Dito nagsimula yung nakikita ng mga fishermen natin. O mga isda, yung mga ang lalaki. May barko pa. At nagtataka ko bakit sa dagat pinapadaan. Kasi problema sila pag dumadaan sa lupa eh. Kita mo sa Batangas nga, di ba? Nahuli sila. Yung sa Alitagtag, Batangas. Na pumunta pa nga si BBM doon. Tapos nagkamali, nawawamali pa sila sa pagkwenta. These discoveries, totaling 1,300 kilograms, worth nearly 9 billion, are believed to be the result of a smuggling operation gone awry, possibly linked to the Samgor International Crime Syndicate. The drugs often bore Chinese markings. Baka durian fruit images. And the number 66 suggesting an origin from international drug cartels, dumping cargo to evade interception. Authorities, including the Philippine Drug Enforcement Agency, the Philippine Coast Guard, the local police have commended the fishermen. So binigyan po nila yung mga fishermen na nakakita ng mga floating shabu. So yung mga key provisions here ay sa summary of major incidents from June. Wala pala sa June, hindi May, June 2025. At hanggang October, mayroon pa rin sa Zambales, Bataan. Ito, isa-isa natin. Zambales, May 29 up to June 10, 2025. Quantity recovered, 222.65 kilograms. Shabu, 10 sako ito na shabu.
Sino ba mga politiko sa Zambales? Si Jeffrey Conhon, congressman. Sino pa? Si Erbo Jerez Ibdane. Sino pa? Ang alam ko wala na. Yung dating politiko na sikat yan, yung sa Magsaysay. Wala na yung Magsaysay ngayon eh. Ngayon, natampuan doon sa Zambales, malapit sa Bataan yan, no? Zambales yan. Tapos magkatabi lang naman Zambales sa Kabataan. Sa Bataan naman, sino naman ang padrino doon? Natagpuan 118 kilograms, 6 na sako ng shabu. Worth 802.4 million. Talo pa yung flood control, ha? Dito naman sa Zambales, 1.5 billion. Talo pang flood control. Pangasinan, may nahuli dyan noong June 5 to 7. Ang nakuha, 183 kilograms. 7 sako. Ang halaga niya 7.17 billion pesos. Sa Ilocos Norte, June 7 to 18, 2025, ang nakuha ay 34 kilograms lang. Pero malaki pa rin yun. May plus 1 pa eh. Tapos ang halaga niyon is 231.2 million. Sa Cagayan Valley, June 13 to 16, 2025, nakakuha ng 45.8 kilograms sa dagat. 310 million. So, broader context, the total impact by late June 2025, recoveries across these areas reached 1,304.6 kilograms or 1.3 tons, valued at 8.87 billion pesos, with destruction ceremonies held in Batanes. Related incident, on June 20, the Philippine Navy seized a fishing boat off Zambales carrying 1.5 tons, 10 billion, crude by Filipinos and Chinese Malaysian nationals, directly tied to the floating dumps. Historical note, similar floating recoveries happened in 2023. Shabu in Pangasinan and Ilocosor, cocaine off Eastern Samar, indicating revolving smuggling tactics like using disguised vessels in open seas. Ngayon, ang hininga natin ng tulong, sa magtrabaho ka naman, Mr. Isagani Neres, na-appoint siya sa noong February 4, 2025 sa PDEA. Siyang pumalit kay Major General Moro Virgilio Lasso. So the appointment was confirmed by Malacanang and the Presidential Commission Office, a communications office, with Executive Secretary Lucas Bersamin administering his oath of office that day at Malacanang Palace. Neris, a retired Philippine National Police Major General and member of the Philippine Military Academy Maharlika class of 1984, succeeded Moro Virgilio Lasso, who had held the position since October 2022. Prior to his role, Neris served as Undersecretary for Police Affairs and the Office of the Presidential Advisor in Military Affairs. Appointed by President Ferdinand Marcos Jr. in 2022, he brings extensive experience from various PNP units, including the Special Action Force Anti-Kidnapping Group. Isagani Neres and the allegations of drug trafficking, hindi natin makan. Kailangan si Isagani Neres magtrabaho sa ng gusto at mag-report siya. Ang pinagtatakahan ko lang, ano kaya ang rason sa likod? Bakit? Noong panahon ni Duterte, nasa Samar nakita at sa Bicol, doon natin nakikita mga shabu. Ngayon, sa Norte na. Galing China South China Sea. O kaya West Philippine Sea. Ang bilib ako sa mga sinasabi mo, Emmanuel, sana. Si Jeffrey, katoto, masakit man isipin ang mga nangyayari ngayon sa bansa, korupsyon, kaliwat kanan, kasi mga unang EU Anti-Corruption Agency binuwag para, di ba? Yan. Tanungin natin kay Pastor Rodi Rabi. Si Jose Martinez, Doc, useless yung expose mo, walang mga pangalan. Relax ka lang. Basta ikot-ikotin mo lang yung Region 1 and 2. Nandyan lang yan.
Kasama dyan ang mga politiko. At saka, siyempre, mag-ipon pa ko. The truth to tell is, nagpapalabas lang ako ngayon ng para malaman nung na tukoy na hindi na siya, madali na ang araw niya. Mapapangalanan na siya. So, Cholen Delay, thumbs up, done. Salamat. Tapos si Jose Martinez, Doc, useless. Hindi mag-useful yan. Ricky Albay, Baayong Gabi, Manu Toto, Roddy Robbie, Cholen Delay, Nick Reyes, watching po. Ruth Stair, hello po, ma'am. Bergie Piquero, mga NPA at addictos, masaya sa Bangag Administration. Eladio Socorro, Junior, Tamsak. Si Lipi Yopo official, wala natang balita na may nakumpiska silang drug laboratory simula na upo si BIM. Marami nga sa panahon ni BBM. Kababanggit ko pa lang ngayon, siyempre, dagok yung BBM, dapat gawa ni BBM ng paraan. Ha? Kung gusto niya malaman, tawagan niya lang ako. Yan na po aking masasabi. At ulitin ko lang ang mga pangyayari na kung saan na kita ang mga floating shabu. Sa Zambales, May 29, June 10. May 29 hanggang June 10, lumutang-lutang sa dagat. Ang na-recover yan, 222.65 kilograms. Equivalent to 1.5 billion pesos. Mas malaki pa sa flood control. Sa Bataan, June 2025 hanggang August 14, 2025. So, 118 kilograms na or 6 na sako ng mga shabu. Na-recover siya sa Maribeles. So, incentives given to fishermen, October. Ulitin. Ilagay natin sa word file. Ayan, ulitin ko sa word file. Sa Zambales, nangyari yan, nakita yan sa Masinloc, malapit sa Masinloc at sa Subic. Part ng initial wave na leading to Navy interception of 1.5 ton boat hull worth 10 billion on June 20. Sa Bataan naman, June 2025, 118 kilograms na-recover sa Maribeles. Ang incentive ay binigay sa mga mangingisda noong October 2024. 2.1 kilogram worth of 46 million of Maribeles and Subic. Iba pa yan kaysa nakita ng Tapos, may nakita din sa Pangasinan, June 5 to 7. 183 kilograms, 7 sako, 1.17 billion pesos. Found in the municipal waters of Bolinao, Bani, and Agno, part of the broader 4.3 billion aggregate with Ilocos. Sunod, Ilocos Norte and Sur, June 7 to 18. 34 kilograms sa Ilocos Sur at 33 plus 1 kilogram sa Ilocos Norte. Mas marami sa Ilocos Sur kay Chabit. 231.2 million ang halaga. So sa Ilocos Sur, 37 packs of Santa Cruz. Ilocos Norte, multiple packs of pagod food with Chinese markings. So pagod food sa malapit na sa Cagayan. Katabi ng Cagayan. Tapos Cagayan Valley, June 13 to 16, undisclosed. Additional to yung total na 45.8 kilograms at worth 310 million. Ang sako na nakita na floating ay
ah, nag-contribute sa 1,300 ang total na mga nakita nila sa dagat. So, ladies and gentlemen, ano natin gagawin ngayon? Tinatawagan ko po yung atensyon ni Present PDEA Chief Isagani Neris. Alam mo na kung anong gusto mo dapat magawin dito. Ikaw naman ang hepe. Ken Carlo Pay, Idol Pay, 35 billion pala ang sundalo na proyekto. Hindi bigas, hindi pa tapos pero bayad na. Titingnan natin yan. Si Mercado Kati, Atty. Toto Kausing, good evening. So, Amil Mati Talib, Assalamualaikum. Alaikum assalam, Amil. Support the Mindanao Independent Movement. Para tayo si Miswari at saka si Robin Canoya. Cholin Dile, lagi po kami nanood sa iyo. Salamat po. Sa Mimi Authority, good evening, sir. So, Rodi Rabi, Emmanuel Chan, okay. Mukhang may tsabit dito, ha? So, hanggang dyan lang muna tayo ngayon. Kasunod na, mayroon pa akong ibang expose.